Noon pa man, tila naging bahagi na ng kultura sa mga kulungan ang pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng selda. Nagagamit pa nga ang mga ito ng mga gang na nasasangkot sa mga riot o krimen. Para coping mechanism for self-defense, gumagawa po sila ng mga ganitong armas. Ang ilang kontrabando ginagamit nila bilang pampalipas oras at para magkaroon ng komunikasyon sa labas. Sino mo yung mga diskarte ng mga gusto magpalusot dito? Gagawin nila, yan, kontrabando, ito, hahagis, pabuelo. Pero ang mas malala, may mga kontrabandong naipapasok para maipagpatuloy nila ang kanilang mga bisyo gaya ng sigarilyo at ng ipinagbabawal na gamot. Paano kayo magkadalaw na may nakuha mang kontrabando dito pag kuhan? Hindi may ibang pangkat kami, sir, eh. Wala ko pakialam ng pangkat, kailangan linisin nyo sarili nyo. Tulad niya kami, sir, nagbabago kami, di ba? Oo. Sorry kung nagbabago kayo, pero dapat tulungan nyo kasama nyo magbago. Paano nga ba nakalulusot ang mga ito sa bilibid? Lalo na sa maximum security compound na dapat sana ay may pinakamahigpit na seguridad. Nito lamang nakaraang linggo, nagsagawa ng offline galugad ang mga opisyal ng bilibid. So bali itong mga cellphones na mga na-recover dyan inside sa maximum security compound, maaaring may nagamit silang mga dalaw na nakapagpasok na ito. So ito naman pong mga improvised deadly weapons na to, kung may kita po ninyo, meron pong hindi naman siya pointed. So usually ginagamit po nila sa pagluto, paghiwa ng sibuyas, kamatis. Pero once na yung improvised deadly weapons is matulis, pointed, so ito po yung minsan nagagamit sa pag nagkakaroon ng konting violence sa loob. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga cellphone, mga DVD players, mga sigarilyo at iba't ibang uri ng patalim. Ang ilan improvised o ginawa mismo sa loob ng selda. Ito po yung mga bed banks po nila. Ito po ganitong bagay, hindi naman po ito in-smuggle para makapasok. Sa loob Dati na na lang? po itong nasa loob. Okay. Ito po yung mga tarima o higaan nila na tinatawag. Tsaka po yung mga flat bar na ginagamit sa mga sa mga bintana. So napaka-innovative po ng mga inmate dahil 24 hours andyan lang naman sila, walang ginagawa. Naisip po lagi para coping mechanism for self-defense. Gumagawa po sila ng mga ganitong armas para magamit nila. Ito sa kutsara, oh. Katulad po na ito, kutsara. Yan, kutsara. Ito naman po, kung mapapansin po nyo, naka-curve. So ginagamit po yan para masunog sa shabu. paraphernalia. Oo. Doon sa mga selda sa loob, diba, patong-patong yun. So parang may mga hagdanan. Ito, pero bahagi lang ito ng hagdanan sa loob ng selda. Pero sa likod. Ang nakuha daw dyan, mga cellphone. Bawal na bawal dito yun sa loob. Ang mga nakumpiskang droga, itinurn over naman daw sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Pero paano nga ba nakalulusot ang mga ito sa bilibid? Lalo na sa maximum security compound. Pinayagan ang reporter's notebook na makapasok sa maximum security compound ng bilibid kasama si Bucor Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito yung maximum security compound ng New Bilibid Prison. Pero bago ka makapasok, 1, 2, 3. Tatlong gate mo na yung dadaanan at syempre, sasailalim ka sa mahigpit na security inspection. Dumiretso kami sa Building 8 o ang dating Sputnik Gang Compound na tinatawag ngayong Barangay Mapagmahal. Papunta kami ngayon dun sa Building 8. Yun daw yung pinaka-congested na kulungan dito sa loob ng maximum security compound. Kung mapapansin ninyo, ito hindi ito original structure. Kagagawan lang ito ng mga priso para ma-occupy nila sa taas. Isang floor, meron sa sahig, meron sa second floor, sa isang deck. Tapos sa akyat ka dito, may isa pa, bali 3 floors. Yung isang floor, ginawang 3 floors. May informant rin daw sila sa loob para matukoy kung sino ang nagpapasok ng mga kontrabando.
Paano nyo nasisiguro na walang kontrabanda na ilulusot dito? Meron tayong mga among din, meron rin tayong mga informant. Okay. At yun ang nagtitimbre sa atin na, sir, may gumagamit doon na cellphone. Alam ko may kontrabando doon. So, kaya meron tayong task force ukay-ukay. Ready yan to jump up anytime may information. Swoop down kagad namin yung silda na may information na may laman. Gaano kalala yung problema ng congestion dito sa Maximum? Makita man ninyo kung gaano kalala. No? Yung ideal kung dito ay 4,500 lang. And right now, ang occupancy niya dito is 19,000. 19,000 from 4,000. So may exist tayo na 15,000 plus. Kaya nagkakaroon ng coping mechanism itong mga priso para lang mabuhay sila dito. Ginagawa na second floor, third floor yung itong building. Dahil siksikan, gumagawa na lang sila ng diskarte para magkasya ang mga nakakulong. Kailangan nilang gawa ng mga improvised na mga additional na mga floors. Ito ang ginawa nila dito sa itaas. Ilan kayo dito, sir? Tatlo po. Tatlo. Dito. Ayan. So dito naman, dagdag na palapag, tatlo naman yung occupants. Napakasikip dito sa inyo. Lalo na pag mainit ang panahon. Pagka wala po ito, talagang mamamatay ko sa inyo. So ganito kayo. Wala nang hindi ka pwedeng... Anong magdasal? Pwede ba umupo? Kagaya niyan. At Kaya, pwede ka lumuhod. yan. Pag bumangon ka, kailangan medyo maingat. Nakaganyan po. Okay. Kasi untog abutin mo. Baba ka na ng ganun. Kailangan palagi na nakatapat. Malasar din na sila pagsapit ng gabi. Sa gabi, ganito yung kanilang pwesto. Ang usapan, hindi pwedeng matulog ng nakatihaya. Dapat nakatagilid. Paano pag may mag-CCR? Di hakbang-hakbang. Habang papalabas kami sa maximum security compound, biglang sumigaw ang ilang preso. Paano kayo magkadalaw na may nakuha mang kontrabando dito pag kuan? Siguruhin ninyo, kapag magalugad, wala makuhang kontrabando para tuloy yung dalaw ninyo. Pero pag may makuha, kontrabando, cellphone, shabu, kutsilyo, wala. Walang kasalanan, sir. Paano mo walang kasalanan? Ito nga, wala kang kasalanan, pero bakit pinabayaan mo yung kasamahan mo na gumawa ng kasalanan? Damay-damay kayo lahat. Ha? Damay-damay kayo lahat. Dapat, pag gumawa ng kasalanan ng kasamahan nyo, kayo na dapat magdisiplina. Damay-damay kaya nga, damay-damay na rin na pagbantay. Bantayan yung kasamahan nyo, huwag gumawa ng kalokohan. Ay, imposible hindi nyo alam yan. Makatulog na kayo, nakadikit-dikit gano'n, no? Hindi nyo alam anong ginagawa ng kasamahan nyo. Hindi may ibang pangkat kami, sir eh. Wala akong pakialam ng pangkat, kailangan linisin nyo sarili nyo. Tulad niya kami, sir. Nagbabago kami, di ba? Sorry kung nagbabago kayo, pero dapat tulungan nyo kasama nyo magbago. Ang mga preso rito, hindi raw muna pala pinapayagang tumanggap ng dalaw. Bakit walang dalaw yung iba? Damay. Damay sa kasalanan ng iba? Kasi itong building na ito, nakuha ng kontrabando. Okay. Lahat ng occupant, walang dalaw. Bakit tila hindi maubos-ubos ang mga kontrabando sa kabila ng kaliwat ka ng pagsasagawa ng mga Oplan Galugad sa Bilibid? Nito lamang July 2018, ikinasa ng Bureau of Corrections kasama ang puwersa ng PNP Special Action Force ang Oplan Galugad sa Building 14 kung nasaan ang mga high-profile inmates at high-risk inmates. Nakumpiska ang samut-saring kontrabando gaya ng mga speaker, patalim, arnis, martilyo, lagari, mga ice pick at screwdrivers kasama ng pera na nagkakahalaga ng 21,000 pesos maging ang 40 gramo ng shabu. Pero sa ilalim ng pamumuno ni Bucor Director General Bato de la Rosa, sisiguruhin daw niya na maparurusahan ang sinumang inmate na magtatangkang magpasok ng kontrabando.
Hindi mo pwede sa loob, ha? at maging ang mga kakonsyaba nilang mga opisyal ng bilibid. Kasi kung may makuha pang kontrabando, hindi ko lang alam kung saan kayo dalhin. Sa maximum, ibartolina kayo, walang epekto. Doon ko lang kayo siguro dalhin sa Building Zero, no? Building Zero. Nasaan yung Building Zero? Nandoon sa sementeryo. Nandoon ang Building Zero. Doon ko na lang kayo dadalhin kung may mahuli pa ako dito ng kontrabando. Katawa-tawa kayo, pero I'm serious. Dito lahat nilalatag yung mga dala ng mga dalaw, chine-check isa-isa, tubig, lahat ng pwedeng pagtaguan ng kontrabando, tinitignan ng mga tauhan ng BGMP. Yan, kagaya niyan, keso. Eto sir, ginagano na lang sir. Talagang isa-search to sir. Kasi baka nandito sa loob. Kasi pwede itong pasukan ng kahit anong something na shabu. Kasi maliit lang talaga yung shabu sir. Ito yung Cebu City Jail. Pangalawa sa pinaka-congested na kulungan sa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology. Araw ng dalaw ngayon para sa mga kamag-anak ng mga nakakulong sa Cebu City Jail. Bit-bit nila, pagkain at iba't ibang gamit. Dito lahat nilalatag yung mga dala ng mga dalaw, chine-check isa-isa, tubig, lahat ng pwedeng pagtaguan ng kontrabando, tinitignan ng mga tauhan ng BGMP. Yan, kagaya niyan, keso. Eto sir, ginagano na lang sir. Talagang isa-search to sir. Kasi baka nandito sa loob. Kasi pwede itong pasukan ng kahit anong something na shabu. Kasi maliit lang talaga yung shabu sir. Pero kahit ganito kahigpit ang inspeksyon sa bawat gamit at pagkain, aminado ang jail warden na nalulusutan sila ng mga kontrabando. Ito yung mga kontrabando na nakumpiska dito sa male dormitory ng Cebu City Jail sa nakalipas na 3 buwan. Nung Hunyo, isang 45 years old na ginang nakuhanan ng droga sa loob ng kanyang are. Kabilang sa mga nasabat ang mga sigarilyo, lighter, cellphone, pocket wifi, at ipinagbabawal na gamot. Ang mga nahuhuling nagpapasok ng kontrabando, kinakasuhan ng BGMP. So lahat ng mga nakikita nyo, mga nahulihan natin yan. Yung iba dyan, pag mga nuisance contraband lang naman, yung hindi pwedeng kasuhan, they are banned from entering the jail services, the jail premises. Pero yung iba dyan, puro may mga kaso yan, nakakulong na yan. Ngayon, preso na sila. Nandito na sa loob, kasama na nila yung dinadalaw nila dati. At dahil mababa daw ang bakod ng pasilidad, nakakapaghagis din ng mga kontrabando ang mga kakilala ng ilang bilanggo. Sino mo yung mga diskarte ng mga gusto magpalusot dito? Kasi ito, medyo mababa yung bakod. Gagawin nila, yan, kontrabando, ito, hahagis, pabuelo. Yan. By end of the month, lahat to, madidispose na yan. Ito, makukuha ng mato. Lahat ng ito, pupukpukin natin yan ng martilyo para di na magamit. Ang isa pang problemang kinakaharap ng Cebu City Jail, congested o ubod na ng sikip ang buong pasilidad. Itong Cebu City Jail, ang population nito ngayon nasa 5,200 na mga inmates. Pero itong kulungan talaga, dapat lang nasa 1,750 lang ang kapasidad. Ang seldang ito, dapat sana ay may 35 na nakakulong o kung tawagin ay Persons Deprived of Liberty o PDL. Pero naglalaman ito ngayon ng 75 na PDL. Kung sinasabi natin masikip yung sardinas, kung may mas masikip pa sa sardinas, Ito yun. ito yun. Kunwari ikaw, si CR ka, saan ka mapupunta? Saan? Paano mo? May maaapakan talaga. At dahil sobra-sobra na ang laman ng kulungan, kailangan ding mapagkasya ang pondo para sa pagkain. Ito yung kitchen ng kulungan dito hinahanda
yung pagkain ng mga inmates. Ang kanilang budget, 60 pesos kada inmate, tatlong meals na yon. Lumalabas 20 pesos kada meal. Ganyan kadaming kanin ang kailangang i-prepare. Mantakin mo naman dahil na ang inmates dito nasa mahigit 5,000. Sa loob ng Cebu City Jail, nakilala ko ang isang inmate na itatago namin sa pangalang Mang Ben, 68 taong gulang. Nahuli siya noong September 25, 2016 matapos ang isang drug buy-bust operation. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isinampa laban kay Mang Ben. 2016 pa siya nahuli, pero nitong August 13, 2018 lang siya unang nakadalo sa hearing ng kanyang kaso. Gaano kahirap ang sitwasyon ninyo na may mga edad na nakakulong sa masikip na kulungan? Buot yun ka ng mo, sikit, ikaliso kayo, kaliso, pero gati kungkung, sakit arthritis, sige lang, tuyot ko, maganayan, sikad, lusot, katulog, wala tulog, ako hindi kahiga, bangon, wako'y kaon, wako'y dalaw kayo, wako'y anak, pero may trabaho. Sa ngayon, nagpapatayo ng panibagong pasilidad ang Cebu City Jail para masagot ang problema sa jail congestion. This is an 84 million facility na sabi ng engineer, this is on its 45% completion. Baka next year matapos na ito. And ang capacity nito ay kakasya ang 2,500 na inmates. Ayon mismo sa COA, nagiging dahilan ang congestion para manib ang isang bilanggo sa iba't ibang mga gang o pangkat para sa kanilang proteksyon at para magkaroon ng material benefit tulad ng mga kontrabando sa loob. So yung pangkats is a necessary mechanism for them. It's a social group for the inmates, okay, so that they can source out what they need, and because it's a mode of survival, nagkakaroon sila ng protection. Ang ilang mga kontrabando nagagamit daw ng mga inmate tuwing nagkakaroon ng riot o kaguluhan sa loob. Ayon sa COA report, umabot sa 612% ang congestion rate ng mga kulungang hawak ng BJMP. Higit na mas mataas ito sa 512% congestion rate noong 2016. Ang mga kulungan na may kapasidad lang na 20,653 na inmate, ngayon naglalaman na ng 146,302 inmates. Yung buhay sa loob ng kulungan ay hindi na gaanong mapayapa, or kung baga sasabihin ng napakaraming mga NGO and human rights activists, hindi na siya in fact makatao. Instead of us trying to rehabilitate them, or instead of us just trying to make sure na may pagkain doon, may sanitation, may tulugan, wala na kasi may kakulangan. Sa report ng COA, lumala ang congestion sa mga pasilidad na nasa ilalim ng BJMP dahil sa pagdami ng mga nahuling drug suspect. Dahilan din ang mabagal na pag-usad ng kaso, kakulangan ng mga judge at kawalan ng pampiyansa ng mga mahihirap na bilanggo. Pinuntahan din namin ang Quezon City Jail, ikatlo sa may pinakamalaking jail population sa bansa na hawak ng BJMP. 262 lang ang ideal capacity nitong Quezon City Jail kung pagbabasihan ang UN standard. Pero sa ngayon, meron na itong 4,727 na actual jail population. Katumbas ito ng 1,495% congestion rate. Aminado ang pamunuan ng BJMP. Nahirap silang kontrolin ang pagpasok ng mga kontrabando sa mga pasilidad na hawak nila. Continuous naman talaga yung pagkakandak ng Greyhound operations natin. Siguro, isa sa mga nakikita namin dahilan kung bakit may mga nakakapasok pa rin is yung struktura natin. No? Meron tayong mga facilities na mas matataas pa sa bakod namin yung mga bahay. Inihahagis nila papunta dun sa loob yung mga kontrabando. Kulang rin daw sila sa mga kagamitan na makakatulong sana sa pag-detect ng mga papasok na kontrabando.
Meron tayo sana mga body scanners para sa mga bisita, no, na madaling makikita kung meron silang itinatagong mga illegal substance sa katawan o kaya meron pang ibang mga kontrabando. Para coping mechanism for self-defense, gumagawa po sila ng mga ganitong armas. Dahil sa kultura natin na very criminalizing, very punitive, parang it's as if na imbis tulungan natin sila, hinahayaan na natin silang malulong or just completely mawala ng direksyon sa buhay. Sana yung mga jails and prisons natin ay maayos yung kalagayan para rin talagang they really work towards, you know, the positive, full rehabilitation of the PDL. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Reporter's Notebook. Notebook.